Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, alam niyo po ba ang pinakapuso ng mabuting balita? Matatagpuan niyo po ito, mababasa niyo sa John 3:16. Ano ang nakasulat dito? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa mundo, binigay niya ang kanyang anak sa atin. Para sino man ang maniwala ay hindi masawi, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin natin, pasalamatan ng Diyos sa kanyang pagmamahal kasi handa niyang ibigay ang lahat, isakripisyo kahit na ang kanyang kaisa-isahang anak para sa atin. Para tayo ay maligtas sa kasalanan, para tayo ay magkaroon ng buhay na umaapaw. Sa napakaraming beses na kung saan na tayo ay nabuhay pa rin sa pagkakasala, na hindi man tayo nagpasalamat sa Kanya, na nakalimutan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hingin natin muli ang Kanyang awat pagpapatawad para kahit nakakaunti lang ay makita tayong karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taunan sa pagkabuhay, bilang pag-alaala sa tinanggap naming pag-asa't dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin na may pananampalataya at pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib na sekta ng mga Saduceo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit, kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit
pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin. At ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila malubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila. Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kaniyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kaniyang inililigtas. Dukang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kaniyang mga gawa, kayong naaapi, makinig at matuwa. Dukang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukang sa Diyos tumatawag ay sa kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya'y iniligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Alleluia, 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 alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y ibinigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan at parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kesa sa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May napakagandang kwento po tungkol sa isang football player. Ang pangalan po niya ay si Tim Tebow. Kung alam niyo po, ang larong football, ito po ay hindi kamuka ng soccer. Ang football po kasi ay gawa ng mga Amerikano. Hinahawakan po yung bola hanggang marating mo yung goal. Habang ang soccer naman po, sinisipa yung bola hanggang maipasok mo ito sa goal. So, ito pong si Tim Tebow ay isang American football player. At napansin po niya, pag lumalabas na yung mga teammates niya dito po sa football field, bago po sila maglaro, bago po sila makilaban, naglalagay po sila ng black paint dito po sa ilalim ng kanilang mga mata. Dito po sa kanilang mga pisngi, naglalagay po sila ng parang war paint. No? Ito po ay parang isang intimidation technique para masindak nila, matakot nila yung kanilang mga kalaban. Pero bukod pa po doon sa nilalagyan ng black paint, ito pong kanilang mga muka. Yung mga kaibigan niya, teammates niya, kasama po niya naglalaro ng football, nagsusulat daw sila ng mga iba't ibang letra o words dito sa kanilang black paint. Meron pong nagsusulat ng pangalan ng girlfriend nila, meron pong nagsusulat ng pangalan ng kanilang magulang, meron pong nagsulat ng pangalan ng kanilang team. Pero itong si Tim Tebow, hindi niya alam ano kaya magandang isulat. Pero dahil isa po siyang Kristiyano, ito yung naisip niya na isulat dito po sa black paint na nandoon sa ilalim ng kanyang mata. Philippians chapter 4 verse 13. At ano pong ibig sabihin ng Philippians chapter 4 verse 13? I can do all things through Christ who strengthens me. Yan. Mag-umpisa po ng career nitong football player na ito, si Tim Tebow. Bawat lumalabas po siya dun sa football field, yan na po yung nakasulat, yan yung nakalagay sa kanyang muka. Phil 4:13. At mag-umpisa po, nung siya'y naglaro, nananalo po sila sa lahat ng kanilang mga laban. At talagang itong coach niya, tuwang-tuwa kahit na hindi po Kristiyano. Itong kanyang coach. Dahil may pamahiin yung kanyang coach na dahil daw po doon sa nakasulat, doon sa kanyang muka, yun yung nagpapapanalo sa kanila. No? Kaya lang po, isang araw, nakarating na po sila ng championship. Bago po lumabas, itong si Tim Tebow sa football field, habang nagdarasal siya, may naramdaman siya sa kanyang loob. Pinapabura ng Diyos yung verse na yun sa kanyang muka at pinapapalit ito sa verse na John 3:16. Yan naman po, binura niya yung nandun sa kanyang muka. Pinalitan niya. John 3:16. Ano po ito? Yan ang ating binasa sa ating ebanghelyo ngayon. For God so loved the world that He gave His only Son, so that anyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. Nung nakita daw po ng coach niya ito, biglang nagalit siya. Sabi niya, yung Philippians chapter 4, verse 13, yun yung nagpapanalo sa atin eh. Bakit pinalitan mo na John 3:16? Malas yan. Matatalo tayo. Sabi po ng coach. Ito pong si Tim Tebow, sabi niya, Coach, relax. Magtiwala ka lang. Huwag kang mag-alala. Itong kagustuhan ng Diyos, pinagdasal ko ito. Binulong ng Diyos sa akin ito. Pero kahit na ano pong pakiusap nitong coach sa kanya, hindi po binura ni Tim Tebow. Hinayaan po niya na nandoon sa kanyang ilalim ng kanyang mga mata, nakasulat John 3:16. Alam niyo po kung anong nangyari? Nung araw na yon, nag-champion sila. Nanalo sila. Pero, hindi po ito ang pinaka-nakakamangha sa nangyari. Ano po? Pagkatapos daw po ng 2 araw,
Ang dami pong tumatawag kay Tim Tebow. Nilapitan po siya ng kanyang coach. Sabi niya, alam mo bang nangyari? Pagkatapos na panood ng mga tao yung laban mo, pagkatapos silang nakita sa TV, yung nakasulat, John 3:16, pumutok daw pong internet. Ang dami daw po ng mga tao ang naghahanap, nagsa-search sa Google. Anong ibig sabihin ng John 3:16? Alam niyo po kung gaano karami yung nag-search, yung nag-type, yung pumunta sa internet para malaman lang nila ang kahulugan ng John 3:16? 94 million people. Imagine that. Isipin niyo po. Ganon karaming mga tao ang hindi nakakaalam sa mabuting balita. Pero ang mabuting balita, dahil po dito sa isang player na ito, dahil sa isang laro, lumaganap na ipahayag, nalaman ng mga tao ang katotohanan, ang mabuting balita. Ang galing po ng Diyos, no? Gumawa siya ng paraan para malaman ng tao ang kanyang pagmamahal at binigyan ng turo ang tao paano makauwi, makapasok sa langit. Kasi ang masamang balita, ito po, na tayong lahat, basta't tao ka, basta't nabubuhay ka, papunta ka na sa impyerno. Bakit po? Dahil sa ating mga ninuno, di po ba? Kay Adan at kay Eva. Ano po ang turo ni San Pablo? The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi din po ni San Pablo that all have sinned and have fallen short of the glory of God. Meron po ako request sa inyo. Pwede po bang tignan nyo yung pusod nyo? May pusod po ba kayo? Kung kayo po nasa bahay nyo, no? Buksan nyo po yung tiyan nyo. Tignan nyo. May pusod po ba kayo? Meron po, no? Kung may pusod ka, anong ibig sabihin? Tao ka, kapatid. Amen? At kung tao ka, anong ibig sabihin? Nagkakasala ka. Amen? At dahil nagkakasala ka, mamamatay ka. Pero ang mabuting balita, kahit na papunta na tayo sa impyerno, kahit na namamatay na tayo, pinigilan niya ng Diyos. Nilagyan ng hadlang yan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak si Jesus. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Jesus. Hindi lang po sa mabuting gawa. Meron kasi mga iba sa atin, ganito pag-iisip. Basta't mabuti akong tao, okay na. Hindi po, kulang pa rin yan. Kasi pagka buti-buti mo man, meron at meron kang magiging pagkakasala. Hindi mo naman nauunawaan lahat ng iyong ginagawa. Hindi mo alam sa iyong pananalita, sa iyong ginagawa, nakakasakit ka sa iba. Hindi sapat ang maging mabuti kang tao. Kung gusto mong magkaroon ka ng umaapaw na buhay, kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan maniwala ka at manalig ka kay Jesus. Go back to that beautiful verse, the heart of the gospel. It said that whoever believes in Him. Oo, nililigtas tayo ng Diyos, pero sa anong paraan? Sa pamamagitan ng paniniwala natin sa Kanya. Hindi daw tayo masasawi at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kung ang pinag-uusapan lang ay paramihan po ng mabuting gawa, edi sana hindi na po nagpadala ang Diyos ng isang tagapagligtas. Di po ba? Ang binigay ng Diyos sa atin, tagapagligtas. God gave us a Savior. Kung ang pinag-uusapan lang pala ay yung mabuting gawa, di sana ang pinadala ng Diyos sa atin, accountant. Ano pong accountant? Yung nagbibilang. O, gaano karaming ginawa mong mabuti. O sige, pasok ka na. Pero hindi po, di ba? Ang binigay ng Diyos, ang pinadala niya sa atin, tagapagligtas, manunubos. God sent us a Savior. Not only a teacher, not only a miracle worker, not only a social worker, not only a helper for our physical needs, material needs. Kaya nga para maligtas ka, magkaroon ka ng umaapaw na buhay, umpisan mo sa iyong paniniwala at pananalig kay Jesus. At ang pananalig na yan, lumalalim sa ugnayan. Hindi pwede na maniwala ka na wala kang relasyon sa Kanya. Di po ba? Pag sinasabi mong naniniwala ka pero wala kang ugnayan, anong tawag mo dyan?
kaplastikan. Pagbabalat kayo lang. Ang tunay na tanda na ikaw ay talagang nananalig sa Diyos ay yung nananatili ka sa Diyos. Nakikinig ka sa salita niya, sumusunod ka sa kanyang kagustuhan. Amen? At isa pang magandang tanda na ikaw ay sumasampalataya sa kanya, ay nagbabago ang iyong isip at puso. Hindi pwede na sabihin mo, naniniwala ka kay Jesus at nananatili ka sa kasalanan. Kaya nga, ang sabi din po sa ating pagbasa, ang mga nananalig sa kanya ay nabubuhay sa liwanag. Ang mga hindi naniniwala ay nandoon pa rin sa kadiliman. Magandang itanong po ito, mga kapatid. Talaga ba nananalig ako kay Jesus? Kung naniniwala ka kay Jesus, may ugnayan ka ba sa Kanya? At kung talagang nananampalataya ka sa Diyos, naipapakita mo ba yan sa iyong asal, sa iyong gawa? Kumusta na ang iyong isip at puso? Bago na ba yan? O luma pa rin? Manalangin po tayo, mga kapatid. Huwag nating hayaan na ang mabuting balita, John 3:16, ay manatili lang sa ating isip, isa puso natin at isa buhay natin. Hindi mo alam, kapatid, kapag binubuhay mo ang napakagandang katotohanan ito, baka ikaw na ang susunod na instrumento ng Diyos para makaligtas ka ng kaluluwa at meron kang mailapit at maibalik sa Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at tabag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating pamumuhay, naway may padama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway magatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, tunghayan mo na may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob ng aming alay. Kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Pagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan, ay siya ring umiiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus pinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Florentino, ang aming arsobispo, at nantanang kaparian. Alalahanin mo rin si Francesco na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Nung siya'y bininyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating kabiyag. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati nating pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapag hindi po kayo sumunod sa utos ng doktor, sino pong masasaktan? Sino pong mahihirapan? Yung doktor o yung pasyente? Alam po natin ang sagot dyan. Yung pasyente. Sa doktor, sinabi niya na bawal ka nang kumain ng matatamis, maalat, matataba. Kapag hindi mo sinundan yung kanyang utos, ang katawan mo ang magdurusa. Hindi kagustuhan ng Diyos ng tao magdusa. Hindi natutuwa ang Diyos kapag ang tao ay nahihirapan. Pero, bakit tayo nahihirapan? Bakit ba tayo nagdurusa? Kagagawan din natin. Binibigyan na tayo ng daan para tayo ay maligtas, para tayo ay magkaroon ng umaapaw na buhay. Pero nasa atin pa ring pagpili. Mas pipiliin natin ang dilim kaysa sa liwanag ng Diyos. Mga kapatid, tinanggap na natin ang mabuting balita. Sa pagmamahal ng Diyos, niligtas tayo ni Jesus. Pero kailangan nating manalig sa Kanya para maligtas tayo. Tanong ibig sabihin ng pananalig? Yung narinig mo, naunawaan mo, at sinundan mo. Kaya magandang pagnilayan po yan sa araw na ito. Anong mga bagay pa rin na hindi ko sinusundan sa kagustuhan ng Diyos? Ano man ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, may pinapagawa ang Diyos sa iyo. Nahihirapan ka man financially, may sakit ka, mag-isa ka sa buhay, nalulungkot ka, napapagod ka na. Ang mabuting balita, kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Kung susunod ka sa Kanya, makakatanggap ka ng umaapaw na pagpapala at grasya. Balikan niyo yung kwento, napakaganda. Dahil sa mabuting balitang yon, nagwagi itong mga football player. Magwawagi ka din sa buhay. At higit pa ang tatanggapin mo. Basta't manalig ka at sumunod ka lang sa Kanya araw-araw. Sumainyo ang Panginoon.
at sumainyo rin. At kaya'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.